Kababalik lang ni Teacher Normita Lozano sa mataas na paaralang Neptali A. Gonzales sa Mandaluyong. Naputulan siya ng paa dahil sa isang karamdaman pero wala raw makapipigil sa kanyang makapagturo muli kahit na akyatin niya pa ang matataas na palapag ng eskwelahan. Ngayon na amputated ako, may isang paa kakalabas lang ng hospital. Mas ninanais ko talagang magturo dahil yun yung gustong-gusto ko sa buhay ko, ang magturo, na hanggat kaya ko, talagang gagawin ko. Para kay Teacher Normita, ang mga estudyante ang kanyang motibasyon sa pagtuturo pero di niya raw maiwasan dumaing dahil sa kakulangan sa budget. Okay naman yung flow ng aming school ngayon. Kahit medyo kapos sa budget, alam mo naman budget talaga yung problema ng school, pero nairaraos ng aming bagong principal. Happy Teacher's Day! Isa si Normita sa libu-libong guro na nagdiriwang ng National Teachers Month. Sa Mandaluyong nagdaos ng motorcade ang mga guro at inikot ang mga paaralan sa lungsod. Isa sa mga hamon na kinakaharap ng mga guro sa bansa ay ang kakulangan sa panggastos lalo na at patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. At kalimitan, nag-aabono pa raw sila para bumili ng learning materials upang mas maging maayos ang pagtuturo. Kung ikukumpara natin ito sa mga kapwa namin, mga professional, yung mga police, nurses, napag-iwanan na yung sweldo ng mga teachers. So 27,000 na lang yung aming entry pay kumpara sa aming mga counterpart ng mga professional. Bukod sa underpaid, undersupported din ito dahil yung mga ginagastos namin sa loob ng aming mga classroom. Ayon sa Education Department, taliraw ang kanilang mga kamay pagdating sa pagtataas ng sahod ng mga guro. Dahil ito raw ay kontrolado ng Salary Standardization Law para pag-aralan kung magkano ang dapat itaas sa sahod ng mga guro. Alam naman natin ang salaries ng ating mga teachers ay ayon sa batas. Nasa Salary Standardization Law yan. But we wanted to still engage a third party to give us a study kung tama na ba talaga yung salary ng teachers. Kukumbinsihin daw nila ang mga mambabatas na itaas ang sahod ng mga guro. Ayon sa mga teacher na ating nakausap, mahirap man ang trabaho. Hindi nila bibitawan ang pamamahagi ng kaalaman sa kabataan dahil ang pagiging guro ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang debosyon. Christy Matulak, CNN Philippines.